Kung tayo mag-akusa, meron tayong resibo. Tingnan natin, ipakita natin yung resibo na kung meron siyang hawak na resibo para malaman natin kung mas talamak ba talaga ang korupsyon sa panahon ni Pangulong Duterte dahil pwede naman malalaking transaksyon pero malinis ang implementasyon. Hindi kagaya ng nangyayari ngayon. Hindi, I am not defending the Duterte administration, ha. Pwedeng mangyari na may malaking transaksyon pero malinis ang implementasyon. Pwede ring malaking transaksyon pero malaki rin ang korupsyon. So which is which? Diyan tayo dapat mag-concentrate. Hindi yung kaagad-agad magkukonklud kaagad tayo na mas malaki ang korupsyon na nangyayari sa panahon ni Pangulong Duterte. Dahil as I have said, lahat ng mga corrupt na mga opisyalis noon, kung meron man, matapang na talaga masyado kung pag-i-engage sa korupsyon yung mga opisyalis knowing President Duterte na talagang galit na galit siya sa korupsyon. Sigurado ako na kailangan natin ipakita yung resibo kung saan ba talaga yung akusasyon na yan, meron bang katotohanan. Dalawang senador po na nababanggit na di umano'y posibleng kasabwat sa mga manumalyang flood control projects, si Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada. Sinasabi po ni Senator Ping Lacson kung sakali man po na mapatunayan na meron po silang involvement po dito, ay hindi po siya mag-aatubiling kakasuhan itong dalawang nabanggit na senador. Ano ho ba ang reaksyon po ninyo dito? Paano po ito makakaapekto sa kabuuan po ng Senado? Well, as I have said, we have to work where the evidence lead us to. So, kung may tatamaan man at ma-prove na talagang sangkot sila, then they will be given their day in court. They can explain themselves. May due process naman tayo. At tingnan natin what will happen. Basta kung anong lalabas sa investigasyon na ito ay dapat walang papanigan, walang kikilingan. Hindi dapat mag-concentrate tayo dito sa ganito kasi ito sabi ng ganito at yung iba namang mga whistleblower dyan hindi natin konsentritan dahil yung mga sinabi nila ay baka aabot o hantong ng kanino. Dapat walang ganun, walang ganun. Dapat kung sa ano yung mga sinabi nila, we have to work towards that evidence at kung establish na talagang sangkot ang mga taong ito, then let the axe fall where they have to fall. Opo. Si Senator Marcoleta ay gustong gawing state witness, itong isalalim sa Witness Protection Program nga, itong mga diskaya. Nakabilang nga po sa mga contractor na resource persons po ninyo sa investigasyon dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Si Senator Ping Lacson naman, itong si Bryce Hernandez, kung hindi ako nagkakamali, ano bang, kayo ho ba kung kayo tatanungin, sino ho ba ang dapat gawing state witness? Itong si Bryce Hernandez, Engineer Bryce Hernandez, itong mga diskaya? Well, lahat naman sila. Both of them mayroong mabibigat na akusasyon at in the determination of the committee na talagang may weight yung mga sinasabi nila, that both of them can be placed under the Witness Protection Program. Para fair tayo dahil lahat naman sila gusto mag-cooperate. Gusto lang they want to spill the beans and both of them are starting to spill the beans. So dapat lang na pangalagaan yung dalawang mga witness din kung if they qualify for a state witness to become a state witness. Po, bago ko lang ipasa kay Partner MJ, yung qualification ng pagiging state witness, Senator, kabilang ho ba yung pag-surrender ng lahat ng mga yaman ba nila, yung nakuha nilang yaman dahil sa pagka-contractor nila dito nga sa kanilang negosyo? Napag-usapan na yan sa plenaryo, no? Na hindi yan kailangan base sa batas.
hindi kailangan yung restitution, yung pagsasauli ng mga nakaw na yaman. Hindi yan. Kahit na sabihin mong goodwill, kailangan may goodwill siya na isauli, wala po yan. Hindi po na yan nakalagay sa batas. So, sundin natin kung ano nakalagay sa batas. Kung magko-qualify siya based doon sa batas, may legal basis na dapat siyang isa ilalim sa Witness Protection Program at makikinabang ang gobyerno dito sa kanilang pagiging witness, then nararapat lamang na gawin natin silang state witness. Sen, may buntag. Si MJ po ito, sir. MJ. Opo, meron pong sinabi recently si Senator Tito Soto, kaugnay po sa issue ng investigasyon sa flood control. At sinabi niya, Senador, na naging catalyst daw dito o nabuko sa Marcos administration itong mga korupsyon sa flood control. Pero kung mulingi daw ka sa likod o kung lilingon ka raw, when you trace back, paglingon mo, mas matindi raw yung korupsyon o mas matindi pa yung nangyari, malalaking pera involved back 2016 to 2022. Si Senator Mark Villar po ang Public Works Secretary ng former President Duterte. Do you think will it affect, sir, the unity ng sinasabi nilang Senate majority kapag itong issue na to ang siyang susundan ni SP Soto? Well, that would become a personal issue of Senator Mark Villar, no? So, hindi natin siya pwede pangunahan dyan kung anong pakiramdam niya tungkol dyan. Magiging personal na sa kanya yan dahil nga kung sasabihin gano'n at ma-involve yung kanya pangalan, personal na po na issue yan para sa kanya. Basta sana kung tayo mag-akusa, meron tayong resibo. Tingnan natin, ipakita natin yung resibo na kung meron siyang hawak na resibo para malaman natin kung mas talamak ba talaga ang korupsyon sa panahon ni Pangulong Duterte dahil pwede naman malalaking transaksyon pero malinis ang implementasyon. Hindi kagaya ng nangyayari ngayon. Hindi, I am not defending the Duterte administration, ha. Pwedeng mangyari na may malaking transaksyon pero malinis ang implementasyon. Pwede ring malaking transaksyon pero malaki rin ang korupsyon. So which is which? Diyan tayo dapat mag-concentrate. Hindi yung kaagad-agad magkukonclude kaagad tayo na mas malaki ang korupsyon na nangyayari sa panahon ni Pangulong Duterte. Dahil as I have said, lahat ng mga corrupt na mga opisyalis noon, kung meron man, matapang na talaga masyado kung pag-i-engage sa korupsyon yung mga opisyalis, knowing President Duterte na talagang galit na galit siya sa korupsyon. Sigurado ako na kailangan natin ipakita yung resibo kung saan ba talaga yung akusasyon na yan, meron bang katotohanan. Opo, si Len ay nanunood, Senator, mula sa Israel at tinatanong niya, kaugnay po sa tanong ko rin, magkakaroon kayo ng -2 sa Senate Majority, Senator, kung itong focus ni SP Soto ay tutuon doon sa investigasyon sa Duterte administration, wherein si Public Works Secretary Mark Villar, now Senator, kasama niya sa majority, at may kapatid, si Senator Camille Villar. Sir, ano nakikita mo? May minus sa minority o majority? Majority, sir. Majority. As I've said, magiging personal issue nila yan eh. Personal issue nila kung anong kuha nila, anong nararamdaman nila at anong magiging decision nila patungkol sa kanilang membership sa majority o sa minority. Maging personal nila, mahirap na pangunahan natin sila. Opo, pero Sen, di ba napanood, alam ko lang kung napanood po ninyo yung hearing sa House of Representatives nang matanong po si Curly Discaya bakit lumobo yung kanilang kita panahon ng Duterte government. At nabanggit po ni Curly Discaya noon na wala naman po nanghihingi nung panahon ng Duterte government sa kanila. Anong masasabi mo dyan, Senator? Most likely. Kasi coming from the horse's mouth, nasabi nila na gano'n, then most likely silang involved eh. Silang involved dyan at sila makapagsasabi kung
ano ba talaga ang totoo, knowing sa panahon ngayon na nagigipit na sila, di ba? They have to tell all anong dapat nilang sabihin na katotohanan, ilabas na nila. Opo, kaugnay pa rin sa mga diskaya. Sinabi po recently, Senator, ni Manong Chavit Singson, na itong mga diskaya pala ang mga kontraktor, no, sa mga proyekto sa Ilocos Norte. Anong masasabi mo doon, Senator? Well, kasama dapat sa investigahan yan. Dahil yun nga, involved naman ang mga diskaya. But then, it's too early for us to conclude na mayroong corruption na nangyayari dito dahil nga wala pa tayong resibo. Ang resibo lang natin yung sinabi ni Manong Chavit na maraming diskaya projects doon. Mayroong projects doon sa Ilocos Norte na ang nag-implementa ay ang mga diskaya. So, tingnan natin kung may corruption doon sa mga projects na yon. Kung wala namang corruption, so wala pong problema. Pero kung meron at malalaki, ay